Facts. Petitioner appealed the trial court decision, arguing that under Article 1602 of the Civil Code governing equitable mortgages, ang mga bunga o benefits ay dapat ituring bilang interes na nasasakop ng mga batas laban sa usury law. Kaya walang karagdagang interes ang dapat payagan maliban sa angkop sa ilalim ng batas. Nangangatwiran sila ng option to buy ay hindi direktang nagbabanggit ng rate ng interes ngunit nagbibigay daan sa pagtaas ng presyo ng muling pagbili. Sa pagpapahiwatig ng isang equitable mortgage, rather than a conventional sale with interest. Sa kabilang banda, ang mga respondent ay nagpahayag ng monthly increase worth of 300,000 pesos at 381,000 pesos clearly presented sa mga pinagkasunduan na rate ng interest na 3% and 3.81%. Ito ay ayon sa pagkakabanggit. At nagpapanatili na ang interest na ito ay valid, particular na harap ng Central Bank Circular Number 90582 na nag-aalis ng mga ceiling sa interest para sa mga secured at unsecured loan. We have three issues. First is whether the Court of Appeals erred in affirming the decision of the Regional Trial Court by upholding the stipulated interest rates of 3% and 3.81% per month. Malisan na ang Court of Appeals na panindigan ang desisyon ng Regional Trial Court kung ang itinalagang rate ng interest na 3% at 3.81% buwan-buwan ay itinuring na usurious o sobra-sobra sa ilalim ng mga umiiral na batas. Dapat tiyakin ng mga hukuman na ang mga rate ng interest ay hindi lalampas sa mga legal na kisame na itinatadhana ng batas ng usura at sa gayon ay magpapawalang bisa sa mga itinatakda. Kung ang mga rate ay natuklasan na lumalabag sa naturang mga batas, ang hukuman sa paghahabol ay dapat na ituwid ang pagkakamali sa halip na pagtibayin ang desisyon. Second is whether the monthly increments provided in the option to buy constituted an interest charge, and if so, whether these rates were unconscionable. Ang buwan ng pagtaas ng option sa bumili ay maaaring ituring bilang isang singil na interes kung ang mga ito ay nagsilbi sa tunay na layunin ng mga karagdagang gastos para sa pagpapaliban sa pagbabayad ng presyo ng pagbili. Kung ang mga pagtaas ay lumampas sa kung ano ang makatwiran o patas sa ilalim ng mga nauugnay na batas, ang mga pagtaas ay maaaring maging karapat-dapat bilang walang konsensya, na labis na mataas o hindi patas sa mamimili. Kung sila ay walang konsensya o hindi ay tutukuyin ng mga aspeto tulad ng pangkahalatang pagiging patas ng kontrata at ang pagiging makatwiran ng mga singil na may kaugnayan sa mga tuntunin ng kasunduan. Third is whether the operation of Central Bank Circular Number 905-82, which removed ceilings on interest for loans, precluded judicial intervention in moderating the agreed-upon interest rates. Ang mga kisame ng mga rate ng interest sa mga pautang ay inalis na sa pamamagitan ng Central Bank Circular Number 80582 na nagpapahintulot sa mga nagpapahiram at nanghihiram na malayang makipag-ayos, ngunit hindi lubos na iniiwasan ang judicial intervention dahil may jurisdiction pa rin ang mga korte na magtanong sa rate ng interes na binabayaran ng mga nanghihiram upang patunayan ito bilang patas at makatarungan, lalo na kapag ang rate ay ipinagbabawal o walang konsensya. Kaya bagamat maaaring wala ang mga statutory ceiling,
titiyakin ng judicial oversight na ang mga kasunduan ay may napakataas na mga rate ng interes ay maaaring i-moderate para sa proteksyon ng mga partido mula sa pagpasok sa mga tuntunin na hindi sinasadya. For the ruling, the Supreme Court ruled that the Court of Appeals erred in affirming the trial court's decision upholding the 3% and 3.81 monthly interest rates. The court found these rates unconscionable and reduced them to a 1% monthly rate, effective December 6, 1998, until full payment of the principal and adjustment interest. So, sa madaling salita po, ang Korte Suprema ay nagpasya na ang mga rate ng interest na 3% at 3.81% na ipinataw ng hukuman sa paglilitis ay hindi makatarungan at patas. Kaya binawasan nila ang mga rating na ito ay 1% na buwanang rate na mas makatarungan at mas patas para sa mga partido. The Supreme Court decision to reduce the interest from 3% and 3.81% per month to 1% per month was based on the finding that the higher rates from unconscionable despite the regulation of interest rates under Central Bank Circular Number 905/82. The court reasoned that even with the regulation, courts retain the inherent power to intervene and moderate interest rate that are excessively high and unfair. The court considered the substance of the transaction, concluding the monthly increases in the repurchase price within the option to buy agreement constituted interest change, regardless of how they were labeled. The court intervention was justified to prevent justice and ensures fairness in the contractual relationship, balancing the principles of freedom of contract with the need to protect against the abuse of that freedom.